Annyeonghaseyo, Handfield students ng batch 9 p.m. to 11. Woo! Kumusta kayo lahat? Good evening, guys. Good evening, Ma'am Nerlene, Sir Rolly, Sam, and Ma'am Naline. So, kayo lang po ang nandito. Baka mamaya pa, late pa lang din yung iba. Okay. So, welcome po sa ating class ngayon. At nasa chapter 19 na po tayo. Hopefully, sana po yung mga naturo ko last time sa mga grammar points, conjugations, mga categories ng vocabs natin na kailangan ni-memorize, may natutunan na kayo nun. So, dito tayo sa chapter 19 na ang title is Kogi Hanguk Kagut Chiyo. Yan. Or this is Hanguk furniture, isn't it? So, yan po yung chapter 19 at yung nakikita niyo naman yung screen, guys, 'no? Hindi ba hindi ba blurry yung screen? Okay lang? Okay lang. Okay. Ibig sabihin po malakas din yung niya, yung internet. So, sa objective or learning objectives natin na matutunan natin dito sa chapter 19 is making a call or talking about the internet service. Vocabulary na naman, dalawang set ng category, telephone at saka internet. At saka yung grammar natin ngayon is si Chio at saka si Ku. Okay. So, dito na tayo sa dialogue, Ma'am Naline, kung pwede po, at saka si Ma'am Nerlene. So, si Ma'am Naline, si Tuan, si Ma'am Nerlene, si Yoja. Okay? Ready po? Tunbi, 시작 가세요. Ako si Tuan. Yes po. Tinig ako, ma'am. Si Yoja ka po, ma'am, pangalawa. The best din si Tuan talaga. 여보세요? 여기 한국이고 제요? 제요? 아니야. 거기 한국 가구 제요? 알아라. Okay po. Ma'am Nerlene, nakamute ka po, ma'am. Yan. Hindi ako marinig. Ririnig niyo ako, ma'am? Yes, ma'am. Hindi ko kayo marinig. Ha? Sobrang hina ng speaker. Pag naka-headset po kasi hindi kayo naman ang hindi niyo ako marinig. Ang hina pala. Pero naririnig naman po, no? Sige, okay lang. Huwag na lang pong, kasi mahina naman yung speaker. Or pwede, anong gusto mo, ma'am? Magbasa ka po? Kahit mahina? Or ano ba? Sige po. Magbasa na lang si Ma'am Naline. Si Ma'am Naline na lang po ito lahat. Wow! 진짜. Agoy, saglit lang ako. Tumawag pa ang Okay. Sige, may tumawag pa sa'yo. Ma'am Nerlene, magbasa ka na lang po, ma'am. Ay, Pwede po ba? kaya na, ma'am. Sige, go, ma'am. Ako na, ma'am. Yes po, ma'am. Pangalawa. 네, 마침니다. 맞습니다. Ay, 맞습니다. Okay, ako, Ma'am Nerlene, ikaw po. 안녕하세요. 저는 두원입니다. 김순희 과장님 좀 바꿔주세요. 바꿔주세요. 네, 잠깐만. Kan po, kan. Kan na, 잠깐만 기다리세요. 기다리세요.
R po. Kidari. 기다리세요. Yun. Okay. 네, 잠깐만 기다리세요. Okay, good job po. Salita naman po, Ma'am Nerlyn. Ikaw na po nang mauna po. 여보세요. 거기 한국 가꾸세요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 두완입니다. Ikaw pa rin po, Ma'am. Ayan. Ano to, ma'am? Giyok to, ma'am, no? Yes po. Gimsumi, Mhm. Guajam Gwa. Nim, Mhm. Boom, Pagyo, Soye, Pako. Paku, Joseo, Juseyo. Chuseo. Okay. 네, 잠깐만 기다리세요. Okay, 잘했어요. Thank you po, Ma'am Nalin and Ma'am Nerlin. Good job po. Okay. Baka si Sir Rolly gusto. Ah, Okay. parang kinig lang muna. Okay. Sige po, mamaya na po. So, meron tayong mga vocabs na highlighted dito, si Matsumnida at saka si 잠깐만 기다리세요. So, ang vocabs na po ito, si Matsumnida is galing po sa dictionary form na matda. Matda, ibig sabihin correct. Okay? Ibig sabihin po ng matda is to be correct. Kung sasabihin mo, Matsumnida, yes, tama po. Ganun, tama po. Yan. At yung another highlighted words dito is 잠깐만 or 잠깐만 기다리세요. So, ibig sabihin, just a moment, please. So, ibig sabihin, naghihintay. No? Okay po, hintay lang ng saglit. Ganon. Ganon po yung 잠깐만 기다리세요. So, sa dialogue na ito, is si Tuan at saka si Yoja ang nag-uusap. Yoja, dahil babae, yun, na hindi alam kung sino yung ano yung pangalan. So, si Tuan ay tumatawag sa telepono, at yung nakasagot si Yoja. So, ang tanong ni Tuan, sabi niya, Yoboseyo, Yoboseyo, kasi yung Yoboseyo, ginagamit po yan pag nagtatawag or tumatawag tayo gamit ang phone. Po. Sa atin is hello, 'yun. Sa Korean 여보세요. Tapos kogi. Kogi is this. This. This po na hindi ka malapit. Yung kausap mo yung malapit sa isang bagay na this. Okay? So, 한국, 한국 가고 지요. Okay. 한국 가고 is Hangguk Furniture. So, tanong ni Tuan, ito po ba yung Hangguk Furniture? Sabi ng babae, opo, anong kailangan mo po or ano yung may tutulong ko sa iyo? Sabi ni Tuan, yes, hello po. Ako si Tuan. Could you transfer me to Kim Sumi, please? So, ita-transfer yung tawag. Kung pwede bang i-transfer mo yung tawag ko kay Kim Sumi? Sabi ng babae na, opo, 잠깐만 기다리세요. Just wait a moment. Yan po, just wait for a moment. Okay, so yan po yung mga explanation natin sa dialogue. So dito tayo sa vocabulary 1. Na ang category natin ngayon is chonwa. Chonwa, ibig sabihin telephone. Chonwa, telephone. Tapos, ang vocabs natin, Ma'am Nalin, pwede pong magbasa Ma'am Nalin. Tapos next po si Ma'am Nerlin. 전화, telephone.
Chunwa telephone. Hyute chunwa. Hyute chunwa. Or yote hyu. Hyu. Hyu ba? Hyute chunwa or hyute Mhm. phone. Cell phone. Smartphone. Smartphone. Internet chunwa. Internet phone. Chunwaru holda. To make a call. Kulta. Chunwaga uda. The phone is ringing. Chunwaru hakda. To answer the phone. Chunwa chung chung ah eh, eh. Chunwa tong hua hada. To be on the phone. Chunwaru kuda. To transfer someone to someone else. Chunwaru 잘못 callda. To call the wrong number. Ma'am, sir. Chunwaru kunda? Kunda or kita? Kunda. To hang up the phone. Ano yan, ma'am? Ah, 통화 중이다. The line is busy. 표티 조, excuse me. Ay, nagkapagpilihan ang makagsamot-samot. Tute chunwaru soda. To turn on a phone. Tute chunwaru chuda. To turn off a phone. Dili magsabat eh. Ay, muchika pa man eh. Maritis ba? Moncheru Honda to send a text message. Moncheru Wagun Hada to check a text message. Okay, 잘했어요, 나린씨. 박수. Next po, Ma'am Nerlin. Magbasa po kayo. Chunwa telephone. Hude chunwa Hugh. cellphone. Hyude. Hyude. Mhm. Hyude chunwa or hyude phone cellphone. Simate phone smartphone. In Internet. Tiyan, ma'am. Yes po, kasi nasa final position si Shield. Internet. Internet. Ano? Chunwa. Yes. Hindi po yan po ha, kasi isa lang yung ano niya, guhit. So, internet. Internet. Mhm. Internet. Gulda. Gulda. To make a call. Yes, ma'am. Mhm. Chunwaga Uda. The phone is ringing. Chunwalel. Badda. To answer the phone. Chunwalel Bakuda. To transfer someone to someone else. Chunwalel Chilmut Gunda. To call the wrong number. Chunwalel. Ano to, ma'am? Kunda. Yes po. To hang up the phone. Tongwa Jong Ida. The line is busy. Hude. Yo. Hude. Yude. Yo. Yude. Kasi Hude. dalawa yung guhit. Ay, guhit. Dalawa yung guhit. So, may Y. Okay po. Hude Chunwalel. Dioda to turn on the phone. Hude Chunwalel. Gida to turn off the phone. Munjalel Buleda to send a text message. Munchelel Han Hakkel
Hakkan hada, to check a text message. Okay, Charisoyo, Ma'am Nerlin. Good job po. Okay. Magsasend muna ako ng screenshot sa ano natin, guys. Okay. So, dito na tayo sa vocabs na telephone or chonwa. Pagsasabihin natin na telephone, chonwa. So, meron tayong correction dito sa telephone, chonwagi. Okay po? May gi po iyan. Chonwagi. Telephone. So, ibig sabihin ito siya bagay. Bagay na telephone talaga. Okay po? 휴대전화 or 휴대폰 is cellphone. 스마트폰 is smartphone. Internet 전화, internet phone. 전화를 kolda, to make a call. Kaya minsan siguro, hindi minsan, pag nanonood tayo ng K-drama, parang sasabihin nila, call. Ganun, parang, okay, parang deal. Ganun. Because to call po yan, to call, yung kolda, to call. 전화를 kolda, to make a call. The phone is ringing, 전화가 오다. Okay. Oda, to come. So, the phone is coming. Parang ganun siya yung thought niya. Pero the phone is ringing siya. To answer the phone, 전화를 받다. Answer. To answer is 받다. Dictionary form ng verb na 받다 is to answer. Or to receive. Ganun po. 전화, 통화하다. 전화, 통화하다. To be on the phone. Nakikita nyo yung kaibahan. Okay. Next. 전화를 바꾸다, to transfer someone to someone else. So, parang ita-transfer yung isang tao, tawag ng isang tao sa kabilang tao, sa kabilang linya. To call the wrong number, 전화를 잘못 걸다. Okay, 전화를 잘못 걸다. To hang up the phone, 전화를 끈다. Kapag busy naman po, tungwa, chongida. And kung i-turn off natin yung cellphone natin, 휴대전화를 켜다. And to turn on, kung i-on natin. Kung i-turn off natin, 휴대전화를 끄다. Tapos kung magsisend tayo ng message, 문자를 보내다. And to check a text message, 문자를 확인하다. Okay. So, yan po yung vocabs natin. Try natin sagutin to, guys. Okay, number 1, ano ito? Yan po, number 1 is, nandito po yung ano niya. Example. Ito po ay 전화를 잘못 걸다. So, kung nakikita natin yung dialogue sa picture, sabi niya, 거기 식당 아니에요? So, yung sagot niya, 식당 아니에요. So, ibig sabihin po na mali. Mali po yung wrong number. So, kaya 전화를 잘못 걸다. Number 2. So, Rihan si 받아요. Rihan si 받아요. Yan po ay ita-transfer. 전화를 바꾸다. Ita-transfer ang tawag kay Rihan. Next is 통화 종이다. Okay, 통화 종이다. And the last part is yung to hang up the phone. Tapos na. Pinatay mo na yung phone. Yung tawag. Yan ay 전화를 끈다. 전화를 끈다. Okay. Dito tayo sa next slide, which is the grammar po, si Chio. Chio, grammar. So, ano ba yung Chio? Sa Tagalog is, di ba? Ganon. Sa Tagalog siya is, di ba? So, nagtatanong si Chio.
So, chiyo is like a tag question in English and it is attached to a verb, an adjective, or a noun. So, si chiyo po ng Tagalog ay di ba? Yan po, i-attach natin siya. It's either po sa verb, sa adjective, or sa noun. Kaso kung i-attach natin siya sa noun, may kasamang E. Okay po, may kasamang E. And chiyo is, ano bang function ni chiyo? Ginagamit natin siya to ask the listener when the speaker assumes that the listener already knows a certain fact. So, ibig sabihin parang tinatanong pa rin, no? Tinatanong pa rin natin yung kasama natin na kahit yung speaker o tayo yung nagsasalita ay parang alam na natin kung ano yung sagot or kung ano yung tamang sagot. Yan po yung sityo. Okay, so paano natin i-conjugate? May conjugation rules tayo. Kapag po verb ang i-attach natin kay chiyo, so verb plus chiyo lang. Okay? Halimbawa, meron tayong alda. Alda is to know, alam. So, algio, algio, algio. Puda. So, verb po ito sila kasi action word. So, magiging pugio, pugio. Kapag naman po adjective, same lang po kay verb. Dadagdag lang din natin si gio. So, chakda, chakchio. Chakda is short. Chakchio. Kuda is mataas or tall. Kuchio. Yan po. So, dito tayo sa noun. Kapag po si Chio ay ina-attach natin or dudugtong natin sa noun, huwag natin kalimutan si E. Okay po? Ilalagay lang natin si E, Chio, or magiging E, Chio lang kung si noun ay nag-end ng consonant. Halimbawa, hakseng. Hakseng is a student. So, hakseng Chio. Okay? Or wesa. Wesa, Chio. So, wala nang E. Wala nang E po, guys. Si Chio. Na dito sa vowel. Kasi nag-end po siya ng vowel, kaya wala siyang E. Pag nag-end ng consonant, ang noun ng consonant, E, Chio ang ilalagay. Okay, let's have an example, guys. Okay, example. You are Korean, aren't you? Okay. Koreano ka, di ba? Ganon. Koreano ka, di ba? So, paano mo na yan sasabihin? Tinuro ko sa inyo, Korean is mga tao na galing sa Korean. So, ano ba yung country, nara ng Korea? Hangguk, di ba po? Hangguk. Si Hangguk, Korean po nakalagay dito. Ibig sabihin, citizen ng Korean. So, magiging Hangguk sarami chiyo. Sasabihin niya, oh, Koreano ka, di ba? Oh, ganun. Hangguk sarami chiyo. So, parang nagtatanong ka pa rin dito. Pero, alam mo na, parang alam mo yung sure ka na siya ay Koreano. Gahanap ka lang din ng parang nagko-conclude na tama ka. Yan. Another po, number 2. Today is Friday, isn't it? Biyernes ngayon, di ba? Ganon. Biyernes ngayon, di ba? So, ano sasabihin natin? Today is honor. Friday is kumyo-il. Tapos, isn't it is ichiyo. Friday ngayon, di ba? Okay, so honor or honorary is today. Friday is kumyo-il. At saka isn't it is si ichiyo. So, bakit ichiyo? Kasi noun po iyang Friday. Okay. Another is, Michael is a chef, isn't he? So, di ba chef? Chef si Michael, di ba? So, paano yan? Giging, Michael 씨는, Michael 씨는 요리사지요. 요리사지요. Yan. Okay, next po tayo another po na example is, si verb. So, paano naman po kung si verb ang ilalagay natin, i-attach natin kay Chiyo? Pwede naman po, guys. No? So, halimbawa, meron tayo dito, you are reading a Korean book, aren't you?
So, nagbabasa ka ng hangguk na libro, di ba? Ganon. Paano siya? Hanggugo is Korean. Hanggugo chegul is book. Ikchio, so reading. Okay? Korean book, reading, di ba? Ganon. Reading. Aren't you? Ganon siya. Ang pagka-construct. So, you are reading a Korean book, aren't you? Nag-aaral ka ng Korean or nagbabasa ka ng Korean, di ba? So, yan po. Hanggugo, chegul, ikchio. Ik po yan ha. Ik. Hindi yan il. Ikchio. Ayan. Okay, paano naman po itong, tapos na. Bakit? Ayan. Pag adjective naman po. Okay. So, chiyo lang pa rin po. Pangalan ko nandito. Hindi niyo ako maano. Okay, so chiyo is diba. So, Agon is so pretty, isn't she? Ang ganda talaga ni Agon, di ba? Ganon. So, paano po yan sasabihin? Ilagay natin si Chio sa adjective. So, ano ba yung adjective dito? Pretty. Di ba po? So, dito natin lalagay. Yepu, yepu지요. So, 아군이 정말 예쁘지요. Yan po. Or, 날린 씨는 정말 예쁘지요. Or, 정말 예쁘지요. Yan. Kasi interrogative, tatanong tayo dito. Okay guys, try tayo. I-try nyo nalamin yung English niya. Oh, ibahin natin ngayon. Sabi niya, 오늘 회사에 같이요? Ano kaya yan? Today, you go to work or Oh, tama. Okay, tama po. Today is 오늘, 회사 is company or work. Tapos ka is kada to go. Nilagyan natin ng chiyo, which means, di ba? Ganon. So, you go to your company today, don't you? Pupunta ka ng trabaho mo ngayon, di ba? Yan. So, pwede mo sabihin, 오늘 회사에 같이요? Yan. Another is number 2. 오늘 한국어를 공부하지요? Ano ibig sabihin, guys? today, 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 mag-aaral ka ba ng Korean ngayon? Di ba? Okay. Medyo floppy yung sentence. today, today you study Korean. Today you study Korean lang. Paano ba? 오늘 한국어를 공부하지요? Ibig sabihin, Ngayon, you're studying Korean now, aren't you? Or sa Tagalog lang tayo. Nag-aaral ka ng Korean ngayon, di ba? Ganon. Yan po yung chiyo. So, chiyo, di ba? Di ba? Ganon. Okay, so assignment natin to, guys. Sasend ko na lang sa inyo. Okay, dito na tayo sa dialogue 2. Meron tayong vocabulary number 2, intonet. Intonet. Okay, basa tayo. By the way, guys, sa Saturday, may class po tayo sa Saturday po, ha? Okay, internet. Sino pong gusto magbasa ng vocals ng internet? Okay, Ma'am Nalin. internet. 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 Website. Yes. Kumsik engine. Search engine. Kumsek. Engine. Kumsek engine. Search engine. Home
Homepage. Homepage. Course. Course. Mhm. Course. Blog. Internet. Cafe. A cafe. Internet cafe. We we want. Tama ba? We Mhm. want. We want Mhm. Kai. Kai. Free. Create an account. We want Caltrate. Delete one's account. Mhm. I ID. ID. Mhm. Team. Team. Silicon password, Roku, login, Roku, Roku, paano ba ito ma'am? Ro Roku, Roku ayo. Roku, Roku, paano Mhm. ba? Log Out. out, email, email, internet config, internet search, Mhm. internet checking, internet shopping, Mhm. wasang checking, debit shopping. Okay, charis sa'yo. Paksi-paksi, Ma'am Nalin. Okay, so ito po yung mga vocabulary 2 ng chapter 19. So hanggang chapter 19 lang muna tayo ngayon, guys, ha. Tomorrow na po yung 20 at saka 21. So internet or internet category. So internet is internet, website, kasi yung sinabi ko sa inyo na meron din tinatawag na hiram na salita ang Korean sa English. So, ibig sabihin, hindi talaga fully spell natin ang website, pero website. Website. May nag-ano ba? Okay po, si ma'am. Walang problema kasi ano lang muna tayo ngayon. Um, chapter 19 lang tayo ngayon. Okay, so dito na tayo sa vocabs na ku. Okay? Ang ibig pong sabihin ni ku ay at. Kung naalala nyo guys, meron din tayong topic no na hagu. Diba? O muni hagu, namdumseng hagu. Diba? Ang ibig po sabihin din ni hagu is at. Pero yung function ni gu at ni hagu is iba. O? So, si hagu, i-attach natin siya sa noun. No? Si hagu. Like, omoni, hagu. So, noun. Omoni hagu. Ito po si gu ay attach natin sa verb, sa adjective, or sa noun, plus may ida. So, paano natin siya i-attach? Kung meron pong dalawang clauses sa isang sentence. Kung naalala nyo guys, na sa isang sentence may dalawang clause. It's either independent or dependent clause. So, si independent clause, ibig sabihin, or maintindihan ang itong isang sentence na to. Ang dependent clause is hindi mo maintindihan kung hindi mo gagamitin yung isa, yung independent. Okay po, dalawa ha. Sa isang sentence may two main clauses. Okay po. So dito po natin idadagdag si ku, si at. Diyan po natin idadagdag sa dalawang clause para po magiging isahan yung pagkakaintindi. Ibig sabihin po, si ku na ang Tagalog ay at, ay tinatawag na connecting particle. So, connecting particle siya. Iko-connect natin si first clause at saka si second clause. So, bago tayo pumunta doon sa mga sentences, ito po yung kailangan nating i-note kay ku. Kapag po verb ay ilalagay natin si gu or ku. Verb at adjective po yan. Kapag noun po is, lagyan natin ng e, tapos ku. Kung consonant, ang noun, lagyan ng consonant. And gu lang po kung ang noun ay lagyan ng vowel. Okay? Yan po yung kaibahan nila. So, ang kaibahan po ni hago at saka ni ku, si hago ay noun. Parang nagko-connect, hindi siya nagko-connect ng main clause. Okay?
nagdadagdag lang. So like, Omoni hagu, abuji. So ibig sabihin, lola ko at papa ko, ay lolo ko. Ganon. So ito pong ku, ibig sabihin ng at, connecting particle po siya sa magkaibang clauses. Okay, like example, Ken plays the guitar and sings. So dalawa po yung vocabs natin dito, play at saka sings, di ba po? So kung niano natin yan sa sentence, i-dissect natin, ito po yung ibig sabihin niya. Ken plays the guitar and he sings too. Okay? So, paano ba natin dadagdag yan? O saan natin idadagdag si ku? Sa play. So, magiging Ken shiga gitar을 tapos chigo. Dito na natin idadagdag si gu sa verb na play. Okay? Chigo, tapos nure is sing. Nure, heyo. Heyo, lagyan natin yan. So, si nure heyo, it comes from the dictionary form na nurehada. Ibig sabihin to sing. Okay? So, sabi dito, Ken plays the guitar and sings. Or, Ken shiga 기타를 치고 노래해요. Okay. Another example. This book is small and light. Okay, and at. Sabi niya, ang librong ito ay maliit at magaan lang. Light. Okay? So, titingnan natin dito, si this is E, book is cheggy. Lagyan natin siya ng subject particle. Tapos, dito natin nilalagay si gu sa adjective na chak. Chak, tapos, kabyo, woyo. Wait lang po. Tama ba? Baka na mali ako. Wait lang po guys ha. Kabyo yayo. Kabyo, woyo. Parang hindi. Parang hindi. Wait lang po guys. Check ko ha. Kabyo, woyo. Kabwoyo. Okay. Yun talaga guys. To be like, kabyop da. Magiging kabyo, woyo. Okay, ito po yung vocabs nito. So, chakda is small. Okay? Chakda is small. Tanggalin natin verb stem. Si chak na lang. Tapos add natin si go. So, chakpo, to be small. Tapos, kapyol or kapyopda to be light. Okay? Ibig sabihin po si ku ay tinatawag na connecting particle ng mga mahalagang salita. Like example, ito po, no? This book is small and light. So, saan natin dadagdag si ku? Sa and, which is a small, katabi ni small. Okay, another example, I will read a book and then watch TV. So, dalawa. Ipo, dalawa, kasi connecting particle. So, unang clause, I will read a book. And, ang second clause is, and then watch TV. So, paano yan? Idadagdag natin si ku sa to read. Hello po, ma'am? Okay na po, ma'am. Naririnig ka na namin, ma'am. Ay, nawala si ma'am. Ay, nandito. Okay, I will read a book and then watch TV. Dalawa pong clauses. So, dito natin idadagdag or i-attach si ku sa basa. Take note, si ku is i-attach natin sa verb. Okay po? Kasi connecting particles siya. So, I will read a book and then watch TV. 책을 읽고 텔레비전을
pulguyeyo. Okay. Bakit pulguyeyo? Dahil sa sentence ay future tense. I will watch. So, manonood muna siya or manonood pa siya ng TV. So, yan. Future tense yung ginamit natin dito. Tanong? May tanong po? Okay. Okay, ito po. Hindi ko naman na-animate. Try nyo kahit nakita nyo na. I-try nyo. I studied Korean, then went to sleep. So, dalawa po yung clause natin dito. So, I studied Korean at saka si went to sleep. Okay, then went to sleep. Try nyo po. Saan natin i-attach si ku? Okay. Sa group chat natin i-send nyo po ha. Three minutes. Okay po. Yung sagot mo, Ma'am Nerlin, kongbu hada. Okay. Di ba po, ang kongbu hada is dictionary form. Dictionary form. Kung dictionary form po, hindi po natin or hindi po tayo pwedeng mag-conjugate. So, kailangan nating tanggalin si da. Kailangan tanggalin natin si da bago tayo maglagay. And ga po yung nilagay nyo dito. Nasaan po si gu? Si Ma'am Nerlin lang sumagot. Okay. Ma'am Nerlin, ang sa'yo, 잠들었어요. 잠들어 is nakatulog po. Nakatulog po ito, 잠들었어요. Ano natin, ang sentence natin is, um,
mag-aaral ng Korean, tapos at matutulog. Ganon siya. So, ako ay mag-aaral ng Korean at matutulog. Ito is nakatulog siya habang nag-aaral ng Korean. 한국어 공부하고 잠들었어요. Okay. So, hindi po siya applicable po sa pero tama naman po ito, yung 한국어 공부하고 잠들었어요. Kaso, siya, iba yung hindi siya applicable sa activity natin ngayon na sentence. Okay po, kasi nakatulog na. Dito nagpaplano or nasabi lang niya na ginawa niya na nag-aaral siya, pagkatapos nag-aaral ng Korean, natulog. Hindi yung nakatulog siya habang nag-aaral ng Korean. Okay po? Gets po? Hindi, kung matutulog po is, ito po, tingnan natin, studied. Studied is past tense, went is past tense. Sinabi niya lang to, parang nagawa na niya. Or, yes, nagawa. Kaya, 한국어를 공부하고 나서졌어요. Sorry, bakit may naso? Sorry po, wrong po yan. 잤어요 lang po. So, 한국어를 공부하고 잤어요. So, ibig sabihin, 잤어요 comes from the dictionary form na tsada, which means to sleep. Yung past tense po ang kinakailangan natin dito, went to sleep. So, nangyari na. Or, pwede naman sabihin to, I studied Korean then slept. Okay. Kasi past tense. So, 잤어요. Pwede naman, I studied Korean and then I will go to sleep. Yun, pwede po yan. I will study Korean and then go to sleep. Dito is I studied na. So, ibig sabihin, past tense na siya lahat. Kaya magiging 한국어를 공부하고 잤어요. Okay, tanong 여러분. 질문 있어요? Wala pong mga tanong. Okay, dahil wala po yung mga tanong. Okay, so wala na po kayong tanong dun sa ku at saka sa chiyo. Si chiyo is diba? Si ku ay at. Pero connecting particle po ito sa dalawang sentence or dalawang clause na nasa isang sentence. Kagaya nito, isang clause ito, pangalawang clause ito. Connecting particle. Okay, any questions? Meron tayong assignments, guys, na assignment na kailangan yung answeran or sagutan. Answeran or sagutan. Okay, yan lamang po ngayon. Tapos 2021 tayo bukas. Guys. Any questions? No, ma'am. Wala na po? Okay. 잘했어요, 여러분. Thank you po sa pagsali dito ngayon. 감사합니다. 안녕 po. 안녕히 다음에 만나요.